Hi guys, good afternoon. So ayan, tanghali ngayon at sobrang init ngayon guys. Ayan, nainitan yung ating mga succulents. Ayan, happy sila kasi merong sunlight. So today ay naisip kong ikat na guys itong baby ng ating carnicolor. Ayan, naliligo ako guys pero naisip ko na magano dito habang malakas yung sunlight para maganda yung kuha natin kasi sobrang liwanag. Ayan. So, ito yung carnicolor cross Debbie na nabili ko before kay Ma'am Connie. Ayan. Yan yung ID niya guys. Ayan. Tapos, one head lang yan siya. Tapos, lumaki na siya ng sobra sa atin. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang ano na niya sapat niya, diba? Oh, lagpas na talaga siya guys. And yung mga ano yan guys, mga flower stalk, ayan, katatanggal ko lang. Siguro last day lang guys yung mga flower stalk niya natanggal ko. Tinanggal ko kasi parang lumiliit yung mga leaves niya dito sa center. Yan, kasi napupunta yung nutrients ng plants doon sa flower stalk. So, tinanggal ko na lang. And ngayon, naisip ko nang tanggalin to guys. Niisip ko nga sana na wag ko nang tanggalin. Hayaan ko na lang siya mag-drill. Kaso lang guys, ang tagal niyang lumaki. So, naisip ko na kapag tinanggal ko siya at i-air dry natin tapos mag siya ng sarili niya, 'di ba? Mas mabilis siya lumaki kagaya nitong mother plant. And may mga babies na naman siya, guys. Ayan oh. Dito, meron na namang lumabas na isa. Ayan oh, nakatago pa nga siya. And ito yung isa. And siguro guys, itong isang ito ay tatanggalin na natin. Pwede na siyang makuha oh. Ayan oh. Tamang-tama kasi mainit ngayon. So, mabilis ma-dry yung kanyang sugat. So, ayan. Tatanggalin na natin siya ngayon guys. Ayan, meron tayong ditong gunting. Ikakat lang natin to guys. Ayan. 1, 2, 3, go! Ayun. Kasi, madideform nito guys yung mother plant kapag hindi natin tinanggal. Kaya kailangan talaga niyang tanggalin. Ayan. Tingnan nyo guys, malaki na. O, diba? Ayun na. Tanggalin din natin itong natirang leaves dito. Ayan. Yung leaves ito guys ay nabubuhay. Napopropagate siya. So, dyan lang natin ilalagay yung leaves niya. Tapos, meron na naman tayo ditong another baby. So, saka na natin yan kukunin kapag malaki na siya guys. At maganda na yung form ng rosette niya. Kagaya nito. Ayan. O, diba? So, ito, magagano na yan guys. Yan. Pupunta na yung rosette niya dito kapag naka-recover na siya. So, ang init niya guys, oh. Kasi sobrang init talaga ngayon. Ayan. Di ko masyadong maramdaman yung init kasi basa ako. Ayan. So, ito, ikakat na rin natin. Para mapropagate na natin siya guys. Ayan, dito natin siya ikakat sa pinaka puno. Ayan. Hindi ko guys isasagad kasi minsan nagkakaroon siya ng rotting tapos dumidiretso sa pinakapuno. So, naapektuhan yung mother plant. And siguro hindi naman yan guys mapapano kasi syempre mainit ngayon. So, na-experience ko kasi yung ganon before guys. Kinat ko siya sa pinakadulo talaga. So, nung nagkaroon siya ng rot, maulan nung time na yun, parang naanggihan siya ng tubig. So, tubig ulan. Naanggihan siya ng tubig ulan. So, ang nangyari guys ay nag-rot, pati yung mother niya na rot. So, ang gagawin natin ito ay isi-separate din natin to para maitanim natin sila ng separate din guys. And, syempre, maganda yung rosette kapag single head lang guys. Pangit kasi kapag twin head eh. Pinagsama sila. Pangit kapag pinagsama sila guys sa isang pot. Hindi natin paghiwalayin. So, kunin lang natin itong lower leaves para pwede natin siyang ma-propagate. Ayun. Yung guys, dito lang natin sa ilalim para hindi siya ma-sunburn. Ayan. Tapos, kakat natin to dito. Ayan. Tapos, air dry natin to guys. Ayan.
Ayan na siya. So, meron na tayong 3 babies. Galing sa ating Carnicolor. Ayan. Meron na tayong 3 babies. Ayan. O, diba guys, mas malaki yung isa. Ayan. O, diba? Meron na tayong 3 babies galing sa ating Carnicolor. Ayan. O, diba? Ang ganda niya guys. Then, air-dry lang natin to guys. Tapos ito, wag muna natin itong babasain or didiligan. Kasi ito, air-dry natin. Dapat hindi rin siya mababasa. Lagay natin sa area na bright shaded lang. Yan, nainitan pa rin sila kahit paano. So, may sunlight na natatanggap kahit paano. Para naman hindi guys mag-etiliate yung kanyang rosette. And then, kapag na-dry na siya at meron na tayong roots na nakikita, pwede na natin siyang itanim. So, pwede naman guys itanim kahit na wala pang roots. Basta dry na talaga yung sugat niya. Para hindi sila mapaano guys, dapat dry na talaga yung sugat niya bago natin sila itanim sa dry soil din. So after natin siyang maitanim guys, pwede na natin siyang diligan after 1 week mahigit. Ayan. Pero tingnan nyo pa rin guys, observe nyo pa rin kung may roots na ba siya or wala pa. Kapag wala pa siyang roots after 1 week, ay wag nyo po munang bibigyan ng water. Hanggat wala pang roots, wag nyo munang bibigyan ng water. Pag may roots na, pwede na tayo guys magbigay ng konti-konti lang na water muna. So pag marami na yung roots, pwede na tayo magbigay ng maraming water. And pwede na natin silang i-soak sa water kapag magdidilig tayo, kapag marami na silang roots. Hindi na sila guys overwater kapag ganon. So pag konti pa lang yung roots, wag tayo magbibigay ng maraming water. Wag natin silang isosoak sa water kasi may possible na ma-overwater sila. So mamamatay sila guys, malulunod sila. So ayan. Dito ko lang siya guys ilalagay. Huwag dyan kasi baka ma-sunburn siya kasi hindi siya sanay sa init. Ito pwede to dito. Yan, kasi sanay naman siya sa init. Yung kinuha natin sa ilalim, hindi sanay sa init kasi syempre nakatago siya. So ayan, kumulimlim guys. Ayan. Yung ano ko nga guys, pinag-isipan ko kung kukunin ko din ba yung baby ng ating Muddy Balis. Ayan o. Malaki na rin kasi siya. Pero, saka na lang siguro guys. Kasi meron siyang vacant dito na banda guys eh. May vacant siya. So, hayaan ko na lang siguro na lumaki dyan. Ayan. Ito nga oh. Hayaan ko na lang to guys. Nag-rot kasi siya. Yan. Ito din oh. Dito ko na siya siniksik kasi wala ako mapaglagyan sa kanya na maayos na area. Kasi nag-rot na yung isang stem niya dito. So, dyan ko siya nilagay. Umukay siya dyan, guys. Ayan. So, yan yung mga succulents natin, guys. This afternoon. And, yung ano, guys, nilipat ko na dito. Oh. Pero, tignan nyo. Ay, naku, kalbo na siya, guys. Hindi ko na alam kung saan ko siya pwedeng ilagay. Naiinitan pa rin talaga siya. Nilagay ko na nga dito sa tapat niya yung ating ano, oh. This one, yung ating ubiferum. Pero, tingnan nyo guys, nainitan pa rin pala siya. Ayan, yung ating ubiferum guys, sobrang ganda. Ang tagal na nito sa atin. Dehydrated siya. Kailangan niyang isoak sa water. Ayan o, kulubot yung leaves. Ayan, soak ko siya mamaya. Siguro mga gabi. So, gagawin natin ay papalitin na naman natin to ng area. Kasi, tingnan nyo guys, nabibilad siya. So, dahil nabibilad siya, mauubos yung leaves niya. Kasi, ano siya eh, full bar. So, nangyayari kapag full bar talaga guys, ganyan. Sana, malaman ko na kung saan siya ilalagay guys. Ayan, kanina pala guys, ay naglinis ako dyan sa ilalim. Lumabas ako, tapos naglinis ako. Tinanggal ko yung net sa likod. Tinanggal ko yung mga damo. Ayan. Silipin lang natin to. Malalaglag. Ayan o. Tingnan nyo guys. Usog natin to para hindi masasagi yung leaves. Ayan. Kasi tingnan nyo o. Ayan. Napakabigat pa naman ng pot nito guys. Ayan, dito medyo malilim na guys, oh. Ayan, ayan. Malilim na konti dito. Kaya,
Pwede na siya dyan. Sug natin. Oh, nalaglagan siya ng isang leaves. Sagi guys eh. Baka maubos na yung leaves nito. Wala na dito. Propagate natin to guys. Saan to magandang ilagay? Dito sa ilalim guys para hindi ma-sunburn. Ayan dyan. Diba? Ayan na siya guys. So, ito na yung nainita ng sobra. Pero yun, medyo nalilima na. So, nandyan kasi banda yung mga pull bar natin. Bakit naman kasi puro pull bar yung binibigay niya guys? Ayan o, naglalaglag yung leaves niya guys. So, ayan. So, medyo okay na siya dyan banda. So, yan guys, yung mga variegated natin na purple delights. Ayan. Dito nga may full bar. Pero ito hindi naman naglagas ngayon. Ewan ko. Mabait ata siya ngayon. Ito din, oh, parang full bar na rin to guys. Ayan. Tapos yung baby nung ano guys, oh. Pero ito hindi full bar. Variegated siya. So, dito banda guys, ito yung sunlight na natatanggap nila kapag ano, oh, tanghali. Kailangan ko na namang mag-ano dyan ng dahon ng nyog. Magbawas siguro yung mga paikot na yan, yung mga mabababa na. Kailangan tanggalin para mainitan yung mga succulents natin dito. Kasi sobrang na talaga sila guys malilim kapag tanghali. Tapos yung nandito, ayan o. Yung pot na pinagtaniman ko nung ano natin, donkey's tail guys, ay pot yun ni Beltana. Yung Beltana na inuod. Ayan, ito siya. Ayan o. Inuod kasi yung mga rosette nito guys. Ayan. So, nagsasawa na rin ako kay Beltana. Ayan o, yung Beltana natin na nandyan. Pumangit. Nakain yung mga rosette. Paborito ng gainin. Ano tayong mga Beltana na mga propagate natin. Tapos meron mga cuttings. Napakabait ni Beltana. Yan yung skills na napabait. Yung dito natin na pot, nilabas dun sa bila. So, ang gagawin ko siguro, ilipat ko yun ulit dito guys. So, kasi doon na area, mainit. Ayan. So, doon, ganitong oras, wala nang sunlight. Parang makulimlim na. Kasi nandun siya sa likod ng greenhouse. So, mayroon tayo dugong kaya kailangan talaga yung sunlight na marireceive niya talagang malakas para magkaroon ng bukol-bukol si dugong guys. Yung mga Chloe natin dyan, nayaan ko na sila guys. Ayan, okay naman na sila guys. So, yan, magiging compact din yan kapag tumagal at sanay na sila sa init dyan. So, yun lang guys. That's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye!